So, magandang araw mga kababayan, no? Ah, dahil wala akong magawa and down din ang Investa, papakita ko yung analysis ko ng PSE, no? And pasensya na ha, this is my first time to upload a video. So, hindi ko pa alam itong mga first time ko lang, saka hindi naman ako Gen Z, no? So, hindi tayo masyadong techie. So, pagpasensyahan nyo na. Pero ito, sige, share ko sa inyo kung paano ko tinitingnan itong PSE ngayon, no? So, okay, start na tayo. Ah, Based sa weekly chart natin, no? Nakita natin to, nag-high tayo dito noong 2018 and then gumawa tayo ng 3-step pattern, no? Tawag dito ni Caroline Borodin, no? 3-step pattern. Pero in Elliott terms, tingnan natin kung ano ba yung potential na na-create niya na pattern, no? So, yan. So, dito siya, parang nagtapos yung ano niya dito, no? Sa may 61.8%. So, most probably, nag-form siya ng flat, no? Or zigzag, no? Tingnan natin. So, tingnan natin gano'n siya kahaba. Gano'n kahaba yung ginawa niyang. Ayan, no? So, almost 261.8%. Sabi sa Elliot, no? Kapag ka ganyan, kapag ka grabe yung bagsak, no? Nung wave C mo, most probably magkikreate ka ng triangle sa future, no? So, mukhang ganun na nga yung ginagawa since nung COVID low nung 2020 and ngayon, after 5 years, no? Wala siyang ginawa kundi nag-sideways lang, no? So, most probably, long-term triangle pattern itong ginagawa ng PSE natin ngayon. So, dahil triangle siya, hindi tayo mag-expect ng drastic na bagsak o drastic na taas, no? Parang ganyan lang gagawin yan, no? So, sige. So, let's label. Actually, hindi ka lang. May label na yata ako dito. Ayan. Okay. So, na-label na natin siya ng ABC. Ngayon, nung, nung nag-start tong dito, from COVID low, tapos nung umakit siya, alam siya sabi na, ano raw to, ah, ito na raw yung, ito na raw yung correction. Tapos nag-i-start na tayo umakyat ulit, no? Parang nagka-count na yung mga tao ng 1, 2, 1, 2, no? Kaya lang ako, at that time, hindi ako kampante sa ganung count kasi nga sobrang haba na itong wave C, no? Parang yung hindi realistic na after nitong bagsak na to, na most probably nga mag-perform ng triangle, gagawa na siya kagad ng impulse move. Parang hindi, no? Sobrang daming nawasak na account dito. Kailangan mo na niya mag-consolidate. So ako, sabi ko hindi. Hindi yan. So yan, ito ang count ko, no? Kinount ko siya as dito, 1, 2, 3, 4, 5, tapos A, B, C, yan. And then 1, 2, 3, tapos 4, flat 5. So, ang count ko dyan is A, B, C, no? After ng A, B, C, ang in-expect ko is, syempre, babagsak ulit. Kung paano siya babagsak, hindi ko alam, no? Noong time na yan, 2021. And then, ito na nangyari, no? From 2021 to 2025, anong ginawa niya? Nagsa-sideways lang siya, diba? Ngayon, ang count ko dito is, tingin ko, na larger, degree, magawa siya ng W, X, tapos, magwa-Y siya dito, parang X, Y. Ganyan, yan gagawin niya. Tingin ko Ngayon, sige, bakit yun ang tingin ko na posibleng mangyari?
pag tinignan natin to, diba? Dito nag-stop yung ABC, diba? Teka, yan natin para makita naman. Ito, all intervals. Yan, kita. ABC. Tapos, ba't ko nasabi na parang gumagawa siya ng WX tas Y? Ayan, general rule, no? General rule, ang wave X dapat yung time dapat yung time ng wave X dapat laging mas mababa sa time na kinonsume ng wave W. General rule yun. Except pagka yung pattern na ginagawa is symmetrical, no? Ako, ang tingin ko na ngayon dito sa PSA is gumagawa siya ng symmetrical pattern, no? Or correction, no? Kasi bakit? Bakit yun? Ba't tingin ko ganun? Kasi, ang tingin ko kasi dito is gumawa siya ng, tingnan nyo to, oh, ABC. Bakit ko nasabi na ABC to? Kasi, parang isa lang yung large correction niya, no? Ito, diba? And then bumagsak pa ABC, tapos A, B, C, wave B. Or baka nga hindi to ano eh. Baka nga WXY din tong W eh. Kasi parang dito lang nagkaroon ng largest na correction. Ulit, no? So, sige. Tingin ko tong W na to is WXY din, no? WXY. Kasi nahati siya sa ABC, ABC, ABC. Diba? So, WXY din siya. Ito ngayon, kung gusto nyo malaman kung paano ba yung mga WXY, ABC, maghanap lang kayo sa YouTube, marami yan, no? So, tingnan nyo na lang, no? Pero tayo kasi, ah, nag, tumingin-tingin tayo sa mga courses, no? Tapos, take din tayo ng ganyan. So, hindi naman ako ganun kagaling. Pero, at least tingin ko, medyo may laban naman yung mga read natin, no? Nung nangyayari sa PSA, no? Or sa charts, no? So, yan. Tingin ko siya is WXY and then another na ano, na correction na naghati din sa tatlo. So, isang ano, parang impulsive or actually hindi nga ito impulsive eh. Ah, kung nag-ZFT kayo, no? Kung familiar kayo sa Darvas, no? ZFT, makikita nyo na eto, yung ano, kaya hindi natin siya masabi na impulse kasi wala, ato yung mga kinikreate lang yun na boxes eh, mga puro weak boxes. Kung ano yung weak boxes, ah, wala, enroll na lang kayo sa CFT, no? Kasi, hindi natin pwedeng, ano, para meron silang propriety, ano dyan. But, disclosure lang, ako, former member ako ng ZFT, no? So, ginagamit ko rin yan sa analysis, yung mga boxes, no? Darvas box. So, parang basic lang, no? Kapag nakita nyo na, well, ang kinikreate na, ano, boxes, eh, yan, patong-patong, no? Big boxes yan, eh. So, most probably, nasa correction ka. Parang corrective yan, no? Tapos, pagka nag-create ka na ng, ano, mga strong boxes, edi, nasa impulse ka, no? So, ganun lang yun, no? Pag in-apply mo yung Darvas sa Elliot, actually, pwede mo siyang pag-combine yung mga nalalaman niya sa mga iba-iba yung mga grupo, no? Kaya either ZFT ka, BOH ka, Open Journal, o kung ano man na, eh, hindi ko alam, no? Ma-apply, parang walang iisang tama na strategy. Lahat yan tama. Medyo, may kakaiba lang kung paano mag-analyze ng mga bagay-bagay. Pero lahat yan tama, no? So, walang reason para mag-bash na kung anong strategy or ano. Kasi lahat naman tayo nanguhula lang, no?
magsimula lang based sa mga strategies natin, no? So, yun. Minsan tatama ka, minsan mali. Yun talaga, no? Okay, so yun. Okay, balik tayo din sa Elliott analysis natin, no? So, after mag-create nito ng ABC, tapos nagkaroon ng WX, tapos ako hindi ko ano to hindi ko sure to syempre. Kasi syempre, hindi naman tayo si Nostradamus, no? Pero based lang dito sa evidence na nakikita natin. Kaya ako sinabi na may wave wipe pa na pababa na ganun. Kasi ito yung napansin ko talaga. Okay? May nakita ako na symmetry sa time. Tingnan nyo to. From dito sa start ng wave W hanggang end ng wave W dito sa high to low, no? 90 bars, no? So 91 weeks yan, and so convert mo 631 days, no? Yan yung ano wave na W natin, no? So para mas kita natin, i-box natin siya. I-box natin siya. And then from wave W to wave X, nakita ko na halos similar siya, no? 105 bars, no? Parang hindi naman siya sakto, no? Pero almost similar siya yung time spent ni wave W is almost similar sa time spent na ginawa ng wave X. So, logically, no? So, ang nangyari pa lang kasi is dalawa, isang W, X. So, ang susunod dyan? Y, di ba? Logically, Y ang susunod. Malamang, no? So, tingin ko rito sa ano is walang mangyayaring drastic na moves or ano, yung hindi wala kang ano, wala kang reason to be bullish or bearish, no? Kasi mangyayari dito for the next ito nga yung projection ko na ano, na time, no? Kung kailan posibleng mangyari na itong wave Y, kung kailan siya WXY babagsak siya pa ganyan. Ganyan siya, ganyan. Or ewan ko kung paano, baka mag-triangle siya na ganyan. Hindi ko alam, no? Pero yan, expected ko na matatapos tong pattern is sa 2026 pa, no? O 1 year pa. 1 year pa siya bago matapos. Sige, papakita ko sa inyo kung paano natin nakuha yan, no? Ginawa ko is pinag-add ko tong dalawa, tong W saka X. Tapos tingnan ko kung ano yung 50% niyan. Para malaman ko kung yung 50% ng time niyan. Kasi di ba? Kumbaga ito yung 100%. Yan. Most probably, to dito sa August 24, 2026, matatapos yung Y. Ngayon naman din sabi ko, di ba, halos equal yung mga move ng mga to, no? Halos equal yung time. Isa 90 weeks, yung isa 105 weeks, no? So, pinroject ko mula dito yung wave W, pinroject ko para malaman ko kung kailan pwedeng matapos pag equal siya sa wave W, no? So nakita ko na ito yung 100%. Yan, June 29, 2026, no? So meron na akong dalawang periods, no? June 29 to August 24 next year, no? So kung kincompare ko sa wave W, kincompare ko rin siya sa wave X, no? Baka naman sa wave X siya maging equal, no? And then yan, nakuha natin yan. October 12, 2026. So, most probably, yung wave Y is mako-complete next year pa. So, yan. Kaya mahirap mag-trade ngayon ng PSA. Mahihirapan yung mga tao for more than a year pa kasi March pa lang ngayon eh. Kasi, yun nga posible na igalaw ng PSA. No? And after this, kunwari matapos na to, the wave Y na siya. So, yun nga, mayroon tayong A, B, C,
C. Diba? Hindi natin alam kung anong susunod na move. No? Since triangle nga siya, since triangle nga siya, dapat in-expect natin na siya magiging A, B, C, D, E. Ngayon, etong buong W, X, Y na yan, lumalabas na wave C pa lang siya nung bigger na triangle, no? Parang A, B, C, D, E. Kung paano mangyayari yan, kung paano magiging itsura niyan balang araw, hindi pa natin alam, no? Kasi hindi pa nangyayari. Pero most probably, ngayon yung mangyayari. A, B, C, D, E, or hindi natin alam kung paano, no? Baka, pero may hunch ako na neutral triangle yung nangyayari. Kung ano yung neutral triangle, i-search nyo na lang, no? Hanapin nyo sa YouTube, no? Kung ano yan, no? Pero so far, medyo maano talaga. Ay, teka. Para mali pala ako, no? Neutral triangle yung aking tingin dito. Pero mali yung pagkakapwesto ko, no? So, this is A, B, C. Ito na yung C natin eh. Kasi yung pinakamahaba. A, B, C. Tapos, A, B, C. May D pa dyan, no? May D. Tapos E. So, most probably ito dito pala. D. Mahaba pa talaga, no? Matagal. Parang matagal yung mangyayari talaga dito sa ano. Kasi itong wave Y na to is katapusan pa lang na itong W, ay, di ko alam kung A, tapos W, X, Y, B, tapos C. Para matapos yung D, no? So, yun. Teka, makakapag ano pala tayo, no? Pwede tayo mag-project kung dahil ang tingin natin is ABC to, tapos W, X, Y na wave B. Kasi dahil nag-subdivide to sa tatlo, magkakaroon tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 dito para mamano yung D. Ngayon, again, no? Kung gusto nyo matutunan to, paano natin iniisip siya, yung mga posibleng mangyari. Search lang kayo sa YouTube, no? Elliott Wave, so, Neo Wave, mga ganyan, no? Kay Glenn Neely, or check nyo rin yung kay Caroline Borodin, or kay Robert Miner, lahat yan, paano mag-project ng time, saka Fibonacci, ganyan. Ayan, search nyo lang. Huwag nyo lang katamaran. Marami kayong mapupulot, no? So, yun, balik tayo, no? So, yung ABC to, tapos ito ABC rin, potential na gagawin talaga yan is mag-project tayo, no? Kung saan posibleng bumagsak tong Y na to, no? So, basic niyan, tingnan naman natin yung 61.8%, no? Ito, 5098.69. 5098.69. Ay, tama. Okay. 61.8%. Yan. Tapos, mag-project din tayo ng ngayon, ito yung ano, itong style na to. Ito yung ginagawa ni Robert Miner, no? Kung kilala nyo siya, author ng libro. Saka ni Caroline Borodin. Tawag sa kanya Fibonacci Queen, no? So, yun. Dito tayo nakakita ng confluence, no? Fibonacci confluence. 61.8% ng retracement. Tapos, eto. 161.8 projection. 4948.91. 4948.91 was 161.8%. Yan. Y versus W kasi tinitingnan natin
yung kung saan yung posibleng puntahan ni wave Y compared dito sa W na wave, no? So yan, kaya siya Y versus W, no? Tingnan naman natin yung price relationship niya with respect sa X. O, ngayon, ang gagawin natin dyan is parang para ka rin nagre-retracement, no? Pero ang tinitignan mo talaga yung extension, no? Ito, yung lagpas ng 100. Well, ito, ewan ko kung nalimutan ko na kung ito yung ruto sa Open Journal or ano. Pero certain ako na wala to sa CFT, no? Ang sa CFT meron lang ginagamit yung retracement, no? Well, sa BOH yan, gumagamit din ng ganyan extensions, no? Actually, gumagamit talaga ng extensions. Pero ibang levels, no? Iba yung Fibonacci ng BOH, no? So, pero parang ganyan din yan. Sabi nga sa inyo, wala namang tama, walang mali. So, yun, ito, nakakakita rin tayo dito ng confluence dito, no? Madikit na madikit, 5104.71. So, ayan, nakikita nyo na hindi natin hinuhulaan yung kung saan mga tatama yung mga ano, no? Kung saan yung mga potential support, no? Lahat yan, merong Fibonacci relationship, no? Hindi tayo nanguhula dito. Ngayon, kung tumama siya, di okay, tama. Kung mali, edi mali, adjust tayo ng count, no? Adjust tayo ng structure. Pero for now, yan ang nakikita ko na potential na gagawin, no? Teka, 138.2% Y versus X. Yan. Okay. So, yan. Okay. So, yan. Bubuo na natin yung story natin, no? Parang tingin natin, W, tapos ABC, tapos W, X, ABC, Y, no? Dito. Tapos yan yung larger na wave B pa nito. Kasi kinakot na siya sa ABC, ABC. Ito. Pakita natin, no? Ang A, B, C. Para mabuo mo yung wave D dito. Ngayon, eto ngayon ang good news naman, no? Kahit na mag-sideways siya, pag nangyari to, dito, kahit kunwari bumagsak nga siya dyan, matuluyan siya dyan, maganda yung posibleng mangyari next, no? Kasi ang next is impulsive dapat. Diba? Kung ABC, WXYB, parang dapat mga next na mangyayari dyan is dito parang mula dyan 1, 2, 3, 4, 5, no? Yan ang mangyayari para makakompleto ka ng flat pattern dito sa wave D, no? So maganda yung mga susunod na taon. So yan, no? Kung ano, hindi ka naman nagmamadali, pwede mong tingnan natin kung mangyari tong analysis natin. Tapos tingnan natin kung pupunta siya sa mga levels na to, and then pagka nagkaroon ng support dyan sa 2026, yan na. Hindi naman siguro masama na mag-take ng risk na dito, no? Pero sa ngayon, hindi pa siya talaga maganda, no? Talaga mahirap mag-trade. Kasi magsa-sideways lang yan, no? Ito yung isang scenario pag tinitignan natin siya sa flat. Pero again, hindi ako sure, no? Kung ganito nga yung nangyayari, no? Kasi kung since ano to, kung flat nga siya, ganyan yung mangyayari. Pero kung titignan lang natin siya dito, wala rin hindi natin tinignan to, no? Posible rin na mangyari na since WX, tingin ko dito pa rin siya mag-stop. Next year pa rin. Pero posible rin na hindi siya bumagsak dyan, no? Posible na mag-triangle siya kung iisipin mo, di ba? Ngayon, bakit siya pwede mag-triangle? Kasi ang wave Y, allowed ang triangle, no? Sa wave Y. So, posible ito mangyari na parang A, B, C, D, E, no? Ganyan.
Magaganyan siya, ano. Tapos dito matatapos. Okay? So, hindi natin alam. Pwede yan mangyari, no? Hindi natin siya inaalis na hindi na siya mangyayari. Pero ngayon, based dun sa evidence, based dun sa present pattern na ginagawa, medyo mataas ang conviction ko na this is a symmetrical pattern since merong identical na ano patterns dito na ginawa. Eto, tapos eto, no? Ano, magkamukha yan. Baliktaran lang. Isang pababa, isang pataas. Kaya parehas lang ng itsura, no? So, ina-assume ko na posible na kamukha lang din ang gagawin yan, pero pababa. Para ikumpletuhin tong ABC, ABC, B, tapos 1, 2, 3, 4, 5. No? Ganyan. Nakikita natin ang mangyayari sa mga susunod na taon. Hindi natin alam kung paano mangyayari yan, pero yan. So, yan, no? Yun yung long term, no? So, 26 minutes na pala to, no? So, sige, kasi malapit na rin natin tapusin. Pakita ko lang sa inyo yung daily, no? Ano nangyayari. Sa daily, actually, mahirap eh, no? Kasi, parang yung iba kasi, na, ano rin, nag-e-Elliot din, nagka-count sila ng 1, 2, 1, 2, no? Parang 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Parang talagang delubyo na, no? Parang katapusan na ng mundo. Parang 1, 2, 3, 4, 5, tas ABC 1, 2, 3, 4, 5, ganyan, no? Babagsak na talaga ako. Nung una ganun din yung aking read, no? Pero later on, na ano ko na parang mali yung analysis ko, no? Parang hindi ganun na nangyayari kasi tingnan natin, silipin natin dito sa lower time frame. Parang eto kasi nakikita ko na parang nagkaroon ako dito ng ABC. Bakit? Parang parang eto isang ano to, isang move to. Tapos nagkaroon ako dito ng flat, no? ABC. So parang tinitingnan ko siya ngayon as yan to. A, B, C. Ba't ganun? Yan. Ah, yan. No? Parang ganun yung nangyayari sa kanya. No? Parang siyang zigzag. Zigzag siya. No? A, B, C. Tapos mahaba rin, no? Mahaba. Tapos yung ABC niyan, sabi natin, di ba yung wave X, dapat mas maiksi sa kanya, no? Teka, ano yun natin to? So, hindi tayo, ano, wave X. Tingnan natin kung papasa siya na wave X, no? Tingnan, dapat below 100%. Hindi. Nagpass. Para A, B, C. Nagpass eh. Nagpass, Brad. So, hindi siya pwede, no? So, pero ito, mukha din siyang flat, no? Itong correction na to. Mukhang flat, ito mukhang zigzag. Mukhang zigzag, mukhang flat. Tapos, ito. Ito na naman, no? Flat siya dito, tapos ito, nag-zigzag na naman siya dito. Ito nyo? See? So, ano lang point ko, no? Ang point ko is, dun sa mga nagka-count ng, well, hindi ko naman kayo, ano, no? Parang sinasabi na mali, no? Pero, ang point ko lang is, tingnan natin kung ano ba nangyayari. Kasi, hindi siya impulsive eh. Hindi impulsive yung mga nangyayaring galaw ngayon. From October 7, 2024 hanggang yung nag-blow nung January. Ay,
Tama ba? Ayan, January or February, no? Hindi impulsive yung ano eh. Parang 3, tapos consolidation 3, tapos consolidation na naman. So, kung gusto natin siya i-set up as sa 1, 2, 3, 4, 5, kailangan natin siyang gawin na ano. Kailangan natin siyang i-set up natin na yung overlapping, anong man tawag sa ganun? Overlapping na mga 1, 2, 3, 4, 5. Kalimutan ko yung term, no? Anyway, sige. Eto, tingnan. So, tingnan natin. Compare natin yung mga parang tinitreat natin as impulse na ABC, ABC. So, eto is yan, 13.77% na bagsak, 11.99% na bagsak. If we treat this as, ano bang tawag doon? Yung parang cone, no? Nalimutan ko, pasensya na ha. Nalimutan ko yung tawag eh. Sa, ano, nakalimutan ko yung tawag doon sa impulse pattern na yun. Na ganito, na ganito dapat magiging itsura niya. Kung bibilangin natin siya as ganun, no? Dapat maging ganyan yung itsura niya. Parang cone, no? Kung 1, 2, 3, 4, 5 yan, no? ABC, tapos ganyan. Dapat, kaya lang, ang pangit na eh. Parang pwede ba yan? Diba? Hindi natin alam kung anong nangyari na, no? So yun, hindi siya, yun ang good news naman, no? Kasi hindi siya nag-impulse. Parang nahati-hati yung ano niya. Nahati-hati yung kanyang, nag-ABC, ABC siya. So, medyo safe tayo, no? Safe tayo sa 1, 2, 3, 4, 5 na pabagsak, no? So, hindi pa katapusan ng mundo, no? For PCA. Pero eto, tingnan nyo natin yung time relationships niya. Oh, bakit nag-symmetrical din tayo dito? Oh, edi rin pala, no? Hindi ganun kalalayo. Ay, hindi. Malayo to. 56, halos half lang nito. So, yun. Sa ngayon, anong read natin ngayon sa ano? Sa PCA? Sa ngayon, wala mo na tayong read, no? Kasi hindi pa natin maintindihan yung mga nangyayari. So, ganun din mag-Elliot, no? Kung ganun din gumamit ng Elliot, no? Kung hindi ka sure sa nangyayari, don't do anything, no? Kailangan muna natin makakita ng clear picture. Kailangan natin maghintay. Parang wag natin ipilit yung count, no? Yun kasi yung mali ng marami is nag-force ng count, no? Pero yun, pinakamali talaga yun. Tapos, gagawin na iba, magpo-force ng count. Tapos, yung kagaya ng ginawa natin dito, di ba? Nag-project tayo ng low. Tapos, pagka tumama na dyan, yung presyo, mga nagbibilihan na, no? Ay, nako, maling-mali yun, mga kapatid, no? Dapat maghihintay ka muna ng confirmation. Kasi, hindi ka naman genius, no? Na, ano ito? Kunwari ito, genius ba ako? Pinalat ko to 4948 hanggang 5104. Nung pinalat ko ba yan? Na hindi pa nangyayari. Tingin ko ba, mangyayari talaga yan? Hindi Brad, kasi hindi naman tayo manghuhula, di ba? So, yun. Ngayon, wala. Wala ka munang gagawin kung trade ka ng mga index stocks. Wala kang gagawin kasi hindi natin malaman kung anong ginagawa ng PSA. No? Saka na natin tingnan uli kung anong nangyayari. No? Kailangan ang tinitingnan lang natin yung mga issues na gumagawa ng uh, Elliott wave patterns. No? Tapos dapat di tayo ng hula. Dapat meron tayong mga confirmation. Either ikaw, hindi ko alam kung anong grupo mo, no? Kung ikaw ZFT, meron kang E1, E2, E3, E4, no? 'Di ba? Kung sa Darvas na context, no? Meron kang ganun. Kung meron kang BOH, meron mga EMA crossovers, no? Or ewan ko kung anong ano mo, kung anong EMA ang ginagamit mo or kung anong ano bala ka, no? Yung entry ginagamit mo. Yun. Pero yun, dapat
may kanya-kanya tayong entry system, bahala ka na, 'di ba? Walang tama diyan, walang mali, 'di ba? So, 'yun. So, 'yun lang ang mga papayo ko ngayon, no? Kung PSE, hindi pa natin alam short term kung ano talagang gagawin nito. Pero long term, meron tayo, no, na analysis na ito, pwede nyo i-save to, no? Balikan nyo sa 2026, no? Sa ano to, June to October, no? Tingnan natin kung balang araw mangyayari yan. Yeah, hindi ko rin alam, no? Kasi balang araw, sabi ko, 2026 na ako magti-trade kasi sabi ni ano, ganito, sa ano, after 2026 magkakaroon ng 1, 2, 3, 4, 5 impulse move, wave C ng flat para matapos yung larger wave D ng neutral triangle. Bahala ka na kung maniwala ka sa akin, no? Kasi hindi ko rin alam, no? Kasalanan mo na yan. Kung nagkamali ako, tapos naniwala ka sa akin, kung imbis na mag-support dito, bumagsak pa. Bumagsak dyan, dyan, dyan. Kumbaga, nagkaroon ng kung anong dilubyo, di ba? Umabot dyan, 2.6, 2.9, wag naman sana, no? Pero sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako manghuhula, di ba? So, for now, dito muna tayo. Ito yung ating long term outlook sa PCA. Short term, wala. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng PCA. Honestly, mahirap. Basta yun, tingin ko lang dito, may ABC. Tapos, nagkaroon ulit dito ng ABC, no? Tapos, ABC na naman. Yan, tatlong ABC. Tapos, ito, hindi ko siya makount as X-wave. Kasi, mas lagpas, no? Lagpas eh. Yan, no? Mas mahaba siya. Sabi, na ito. Yan, itig ko bakit hindi ko siya makount. Ito kasi yung 100%. Ito yung 100% na ito, itong A to C, ito, ilagpas. Dapat kasi nag-stop na siya banda rito. Hindi. Or, pwede rin naman natin siya i-set up na parang dito, A, B, C, X, X, A, A, B, C, B, C. Yan. Pwede rin, no? Tingnan lang natin, no? So, yun. Lobat na ako, mga ma'am sir. So, sana nag-enjoy kayo sa PSA analysis natin. Magandang araw po.